So eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong magandang balita ngayon. Aba, si BBM po ay may malaking pasabog. Pag-usapan po natin ito, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na, kaya ano pa ang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. Ito, pag-usapan po natin. Kasi nga po, mayroon pong balita. Aba, ito guys. Sabi po kasi ni PBBM, target daw po niyang mabawasan ang pagbaha ng 60% sa 2026. Ito ha, at ngayon pa lamang mga sangkay, inuumpisahan na po. Mayroon po ngayong programa si PBBM na talagang namang bibilib ka kung hindi ka bulag. Talagang ano to mga sangkay ito? Tingnan po ninyo. Ayan. Kung makikita nyo mga sangkay sa larawan, si PBBM po ay nasa isang lugar na kung saan may inilunsad, no, na isang programa o isang proyekto. Ayon po dito, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Uplan kontra Baha. Ganda ng pangalan, no? Uplan kontra Baha. Greater Metro Manila Waterways, Clearing and Cleaning Operation sa Parañaque City. Isang kampanyang naglalayong linisin at ayusin ang mga baradong ilog, sapa, estero at drainage systems upang mabawasan ang pagbaha. Bakit kaya hindi ito ginawa noon, no? Bakit ngayon lang, mga sangkay? Ngayon, si PBBM pa ang gumagawa. Kung tutuusin mga sangkay, dapat wala na po itong baha ngayon panahon ni PBBM Pero dahil nga mga sangkay sa matinding korupsyon na matagal na pong nananalaytay, na ang tanging nakadiskubre lamang po at naglantad at humahabol ngayon ay si Pangulong BBM. Kung wala siya mga sangkay, walang mangyayari sa Pilipinas. Kung wala siya, walang malalantad ng mga kontratista. Kung wala si BBM, walang malalantad ng mga senador na involved. Kung wala si BBM, walang malalantad ng mga buwaya sa Kongreso. Kung wala si BBM, hindi malalantad ang malaking sekreto ng DPWH. Kung hindi dahil kay BBM, hindi po natin makikita ng mata sa mata ang mga nagkalat na mga ghost projects at substandard projects. So, lahat ng ito dahil kay BBM Hindi naman sa tinataas ko siya ng sobrang mga sangkay, pero let's be honest. No? Let's be honest. And accept the reality that the only president, mga sangkay, na gumawa po na ito, walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong iba Yung iba kasi mga matapang daw, pero takot naman palang banggain ng mga buhaya, mga sangkay, di ba? So ngayon, ang gusto mangyari ni BBM, ayusin na lahat. Imagine niyo kung mababawasan ng 60% sa 2026 ang pagbaha. No? Di, ang saya nun, mga sangkay. Kahit pa paano, maiibsan po yung problema natin. Pero isang solution dito, mga sangkay. Ito isa sa mga advice ko kay PBBM, kahit alam ko naman malabo itong mangyari na makinig siya. No? Kunin niya ang kanyang dating pinagkakatiwalaan ng kanyang ama na isang magaling na urban planner. Sino ba yan? Si Palafax. Si June or Architect June Palafax. Alam niyo kung bakit maganda na ngayon ang Dubai, mga sangkay? No? Di ba? Ang ganda ng Dubai. Pero bago maging maganda yan, may isa pong June Palafax, isang Pinoy na nag-build up dyan. So, noon mga sangkay, panahon po ni Ferdinand E. Marcos, ang plano talaga dyan, gumawa. Actually, hindi lang sa plano Ginawa na po yung mga daluyan ng baha. Yung mga ginawa pong malalaking ilog mga sangkay na doon dadaloy ang tubig. Then papasok po yun sa spillway. At itatapon ng tubig papunta sa karagatan. Noon mga sangkay, yan po ang proseso. Pero anong nangyari? Bakit hindi nagawa itong mga sangkay? Kasi nga po, yung huli na sana na proyekto about dyan, hinarang po ni Corazon Aquino. Alam mo yung reason? Sabi nila Corazon Aquino, kasi maaalala daw po ng mga Pilipino si Ferdinand E. Marcos. Kaya nga sabi ni Apolacay, anong klaseng pag-iisip yan? Bakit mo idadamay yung mga Pilipino? Di ba? So,
Kunin sana, kasi ang nag-design nun, walang iba kundi si Architect June Palafox. Urban planner na malupit, mga sangkay, napakagaling. So sana kunin po siya ni PBBM kasi sayang ang talento. Hanggat andyan pa po may sariling company kasi yan si June Palafox, no? Sila po yung kumpanya na nagde-design kung paano mapapaganda yung isang syudad. Kagaya po ng doon po sa Dubai, mga sangkay, laki po ng pinagbago. 'Di ba? So sana kunin po ni PBBM kasi sayang po yung talent eh. Biruin nyo, si Ferdinand D. Marcos noon, hindi kumukuha ng taong tanga-tanga. Si Ferdinand D. Marcos noon, tatay ni PBBM, hindi kumukuha ng mga taong walang utak. Kaya nga po mga sangkay, si Enrile at saka si Ramos, mga sangkay, naging tauhan niya. Kasi alam niya may utak at may prinsipyo. Kaya nga lang, mga sangkay, tinanaydor si Apo Lakay. Pero ibang istorya yon, no? So ngayon, ayon dito mga sangkay, ayon dito sa pasabog ni PBBM, target daw po ni PBBM na mabawasan ng 60% ang pagbaha sa 2026. 'Di ba? Ayon sa Pangulo, puspusan ang koordinasyon ng Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority, local government units or LGU at maging ng pribadong sektor para matugunan ang problema sa baha, lalo na sa Metro Manila. Good. Good job kay PBBM. Kasama sa mga tumutulong sa proyekto ang malalaking kumpanya tulad ng San Miguel Corporation. Grabe talaga itong San Miguel Corporation. No? Tumutulong talaga sila eh. Metro Pacific Investments, Ayala Group, Arboitis, Prime Infra at SM Group. So mga malalaking kumpanya ito mga sangkay, mga malalaking pagkatao, mga bilyonaryo na nagtutulong-tulong ngayon. So good dito mga sangkay. At least ngayon nakikita po natin yung private sector nakikipag-connect na mga sangkay sa government, which is good. Kasi ang isang pamamaraan para ma-build up natin ang ating bansa is by the help of those people na mayroong kapasidad na tumulong. Kagaya po dito mga mayayaman. 'Di ba? Mga bilyonaryo. Sayang naman yung pera nila kung itatago lamang po nila yan sa 'di ba, bangko. So ngayon, mga sangkay, tutulong sila para ma-build up muli ang Pilipinas kasi grabe alam niyo yung mga baka yun. Yung nakita natin sa Uwan, may mga mas malalakas pa na paparating. Akala natin yun na yung pinakamalakas, Undoy, Yolanda, itong Uwan. No, guys. Sabi nga po sa report, mga sangkay ng mga scientists, by 2026, kung hindi mapipigilan itong paglala ng sitwasyon ng climate change, irreversible na po at hindi na po mapipigilan ang patuloy na paglaki ng mga trahedya dulot po ng mga malalakas na bagyo, pagkatuyo ng kapaligiran, at marami pa pong iba na effect ng climate change. So ano po ang inyong opinion mga sangkay? Ang ganda ng plano, no? Ayon po dito, sa ilalim ng Uplan Kontrabaha, nagtutulungan ang DPWH, MMDA, mga LGU at pribadong sektor tulad ng SMC, Metro Pacific, Ayala, Apoitis, Prime Infra and SM para linisin at ayusin ang mga ilog at estero ng Metro Manila. Wow! That's good, guys, di ba? Napakagandang na ito mga sangkay, development. Kasi, alam niyo ang Pilipinas, kung hindi po yan mai-improve ng ganun, gagapang po tayo ng ilang dekada. So, ang ibang mga bansa ngayon, iba na yung nila eh. Development, paano po nagiging progressive yung kanilang bansa. Pero tayo, nag-uumpisa pa lang eh. Bakit? Daming korap sa Pilipinas. Marami na nga ang korap sa Pilipinas. Ayaw pang ayusin yung sistema mula po sa 1987 Constitution. So, patuloy tayong gumagapang. 'Di ba? Mga sangkay. So, maganda itong gagawin ni PBBM. At kapag nangyari na maibsan ng baha, legacy niya po ito mga sangkay. Kasi, wala pong nakagawa nito eh. Isa lang eh. Alam nyo, maano ka talaga dyan kay BBM eh. Bibilib ka rin talaga eh. Mapapasabi ka talaga na okay ka lang ba, BBM? Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit andun ka lagi sa labas? Kasi, pansinin nyo si BBM ha. Si BBM hindi po yan mapakali sa Malacanang. Lagi po yan nasa ibang lupalop, nagtatrabaho, naghahanap ng mga negosyante na papasok sa Pilipinas, nag-inspeksyon ng mga ghost projects, mga project na kanyang pinagawa. Diba? Ganyan po ang Pangulo natin. Well, mga sangkay, ano sa tingin nyo?
Magagawa kaya ni BBM na mabawasan ang 60% na ang pagbaha sa Pilipinas? What is your opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.